Praise God. Tingnan mo muna yung katabi. Tingnan mo, left and right. Nagagalak ba tayo mga kapatid na nakikita po natin ang bawat isa? Amen. There's nothing like to be in the presence of the Lord. Right. Amen. So napakapalad po natin, bawat isa sa atin ay nandito sa tahanan ng ating pong Panginoon. Amen. Mas pinili natin dito tayo pumunta, instead na sa tabing dagat, instead na sa mall. Mas ginusto natin pumunta sa tahanan po ng ating pong Panginoong Jesucristo. Praise God! Hallelujah! Hallelujah! And without further ado, tayo po ay susugod po sa ating Sunday School. Lahat po ba ay tumututok sa ating Sunday School? Parang konti lang. So, ibig sabihin yung iba hindi tumututok. Aware po ba kayo bakit tayo may Sunday School? Amen. Anong oras ang Sunday School? 9 until 10. Amen. So tayo po ay huwag mawawala sa ating pong lesson sa Sunday School dahil ito po ay definitely discipleship lesson ang ating pong tinatalakay dito. No? So kung makikita po natin ang ating pong book mga kapatid ay ito po ay series of lesson. So kung tutusin ito po ay curriculum. Ayan, ipapakita ko na sa inyo mga kapatid. Water baptism. Tayo po ngayon ay nasa repentance and about faith, pero ang susunod po nating lesson is water baptism, a sign of the new covenant. Amen? Tayo po ngayon, ito po ay iti-take natin after po na ating repentance. So, I encourage each one of you, magkaroon po tayo ng copy nito. So, sino bang meron na nito? Amen. To be honest, taas ang kamay ng meron. Kasi nagturo po kami dito sa online, so yung iba nakakuha na. So yung ibang wala pa, I encourage you na magkaroon po kayo ng ganito. Series of lesson, and I will promise you mga kapatid, kapag ka-tinake po natin itong curriculum, kasi ang sabi nito, ABC, Accredited Bible Curriculum. Ito po ay hawak-hawak ko ito mga kapatid hanggang lesson 1 to 28. So kapag ito inaral po natin, para ka na rin nag-Bible school. Di ba? Para na po tayo nag-Bible school kung matatapos po natin to from lesson 1 to 28. Pero ito po ay ituturo lamang namin bilang mga teachers from lesson 1 to 7. Mula sa 8 to 28, ikaw nang mag-isa ang mag-aaral. Magsi-self-study po tayo. Gusto niyo yun? Amen. Sabihin siguro ng iba, ba't naman self-study na Sister Chat? Ba't di na lang lubusin ituro? Hindi na po kakayanin na ating mga powers. No? At during the time na matatapos po natin to hanggang sa lesson 7, which is separated because of Him, sigurado po ako mga kapatid na ang bawat isa po sa atin ay malagog na. Sabihin mo sa iyong katabi, lalagog pala tayo dito. Lalagay pala tayo dito. Amen. Pagka ito po tinake po natin, seriously. Kaya wag po niyong imimiss. Dapat magkaroon po kayo ng libro dahil itong mga kapatid sa loob po ng kanyang books, hindi ito boring aralin. Bakit ka? Meron po ditong question and answer. At ang lahat naman ng answer ay nandito lamang. Amen. Kaya nung ako'y nag-aaral dito sa Ongkoy, palagi ko itong perfect. Bakit? Kasi nandito lang din naman ang mga sagot. Sa atin ito po ay may exam. So ako nga hindi nagpapa-exam eh. So siguro baka magpa-exam na tayo mula ngayon, brother. No. So sa dulo po, ay, kung siseryosohin po natin, pwede, di ba? Sa dulo mga kapatid, let a man examine himself. Nasa dulo po. Yan ang finals. Oh, may tip na kayo sa akin. Yan po ang finals niyan. So kapag inaral mo na yan, kayang-kaya mong i-perfect ang let a man examine himself. So let's bow our head. Hallelujah. Jesus, purihin ka o Diyos sa umagang ito, Panginoon o God. Hallelujah. And we acknowledge your presence in our midst, O Lord God, for you said to your word, the 2 or 3 gather in your name. You are in the midst of them, O God. Marami pong salamat, O God, sa oras na ito na ipinagkaloob mo sa bawat sa amin. Salamat, O Lord God, sa bawat anak mo na nandito sa lugar na ito, Panginoon. Salamat sa availability ng bawat ginagamit mo sa iglesyang ito, O Diyos. Ikaw, Panginoon, O God, ang siyang mamuna. Anoint the lips of your servant, for I can do nothing without you, Jesus.
Panginoon, O God, sa oras na ito, samahan mo kami, O Lord God, for the rest of the hour sa aming pong pag-aaral ng mga salita. Bigyan mo kami ng tamang interpretation, Panginoon, O Lord God. At kausapin mo ang bawat isa sa amin. Bigyan mo ng conviction ang bawat pusong makikinig sa umagang ito. Maraming pong salamat, O Lord God, in all these things. We commit it into your name, in Jesus' lovely, lovely name. And all God's people say amen. Amen. You may be seated. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Alam niyo ba mga kapatid, ng ito pong lesson natin na ito ay amin pong inaral. No? Ito naman sabihin ko na naman muli. Nang inaral ko po ito sa Hong Kong, mga kapatid, kami po ay nagtatrabaho. No? Kami po ay may mga trabaho. Sino dito may trabaho? Amen. Tapos nga kami ng mga nagtatrabaho. Praise God, kunti lang. Ibig sabihin, marami walang trabaho. So marami, may oras. Ayan. Kami noon, mga kapatid, nagtatrabaho po kami. At ito po ay inaaral namin linggo-linggo. Meron po kaming graduation doon, mga kapatid. Pero, ano ang problem sa isang tao nagtatrabaho pagdating sa pag-aaral ng Word of God? Minsan, wala na po tayong oras. Hectic ang ating oras. Kaya minsan, halos din na po natin nabubuksan ang ating mga libro. No? Pero majority dito, nakita ko wala pong trabaho. No? So, wala tayong dahilan para sabihin na ka-Sister Jack, busy ako. No? Hindi ako maniniwala, mga kapatid. Alam ko na napakarami po ng oras ng mga tao dito sa Pilipinas para mag-aral ng salita ng ating pong Panginoong Jesucristo. Amen ba? Hindi maka-amen. Parang hindi sila agree. Amen. So, repentance and about faith. Ano po ang ibig sabihin ng repentance? Balikan natin muli. What is repentance? Sabi nila, ano yun? Repentance is turning away from sin and turning toward God. Kaya po ang tawag sa ating pong lesson, repentance and about faith. So kung dito ka nakaharap, ang repentance mo mga kapatid is turning away from sin. Iikot dapat ang ating pong buhay. Magkakaroon ng pagbabago. Repentance is an about faith. Mula saan? Sa kasalanan patungo sa ating pong Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Last Sunday, tinalakay po ni Pastor ang unpardonable sin. Ano yung kasalanan na unpardonable? Kung natandaan nyo? Hindi na naalala, Brother Jugert. Ano yung unpardonable sin? Pag sinabi pong unpardonable, walang kapatawaran. Pamumusong sa Espiritu ng Diyos. Sa English po mga kapatid, blasphemy. Ibig sabihin, nagsasalita ka ng against to the Holy Spirit of God or against God. That is blasphemy. At iyan po ay walang kapatawaran. No? Tandaan po natin, maraming kasalanan na pwede po tayo mapatawad, pero pagdating po sa blasphemy, sabihin mo sa iyong katabi, blasphemy. Blasphemy. Ulitin mo, parang hindi narinig. Blasphemy. Yan. Tandaan po natin, blasphemy, ito po ay uri ng kasalanan which is nagsasalita ka against the Holy Spirit of God or against God. Pamumusong sa Espiritu ng Diyos. At ito po ay walang kapatawaran. Like for example, dito po sa church, alam naman natin lahat na may mga nag-speak in tongues dito. Ngayon, nakita mo yun. Pinagtawanan mo ngayon. That is blasphemy. No? Marami pong taong gumagawa ng ganyan, akala nila ay ganun-ganun lang yun, pero sa harapan po ng Diyos, that is an unpardonable sin. Amen. At huwag po natin gagawin. Sigurado naman ako, basta mananampalataya ng Diyos, wala nang gagawa ng ganyan. No, Pastor, no? Praise God, hallelujah. So atin po ipagpatuloy ating pong lesson. We are on lesson 7. Taas ang mga libro ng repentance. Ang may dala. Iba na naman, hindi naman nagdala. May libro nga, hindi naman dinala. Mga kapatid, kung kayo po ay may book na atin po tinatala kayo, linggo-linggo dalhin. No? Linggo-linggo dalhin.
Dahil hindi po lahat ng pagtatalakay dito, lalo po ako ang nagtuturo, hindi po ako ang sasagot sa mga question and answer, sa mga question dyan. Kayo po talaga ang dapat sasagot niya. So sa lesson 7 tayo mga kapatid, which is page 23. How does God help us to repent? How does God help us to repent? At ang ating pong memory verse, 1 John 1:9. Sino nakaka-memorize niya? Wala na naman. Ayan na nga sinasabi ko. 1 John 1:9, dapat, ito po, kinig na maigi. Lahat pong mananampalataya, I encourage you, i-memorize po natin ang 1 John 1:9. Sino agree? Yes. Kaunti lang nakaka-memorize siguro. 1 John 1:9, ang sabi po doon, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. 1 John 1:9. So ang iksi, di ba? Madali lang naman i-memorize. No? Bakit ang tao nahihirapan mag-repent? Kasi, ultimong 1 John 1:9, hindi natin alam. Di ba? Sa isang mananampalataya ng ating pong Panginoong Heso Kristo, bakit mabilis po tayo mag-repent? Because we know the Word of God. Alam natin na ito po ay sinasabi ng salita ng ating pong Panginoon. Amen? So gusto ng Diyos na tayo po ay lalapit sa Kanya. Kaya sabi doon, if we confess, conditional, kung tayo daw ay magtatapat lamang. If we confess our sins, He is faithful. Mamaya-maya, didiinan po natin yan. At ang sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 9, that the Lord is not slack. Pag sinabing slack, S-L-A-C-K, mapagpaliban. And the Lord is not slack concerning His promise. As some men count slackness, but He is long-suffering to usward, not willing that anyone perish, but all should come to repentance. So ang Diyos pala natin, mga kapatid, tandaan po natin maigi. He is not willing that anyone perish. Pag sinabing perish, mapahamak. Hindi gusto ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay mapahamak. O natutuwa ako, may mga young people tayong mga pugi dito. Kayo ay dinala dito ng ating Panginoon sa tahanan niya. Bakit? God is not willing that anyone perish. Wala pong sinisino ang Panginoon. God is not a respecter of person. Kahit ano pong estado natin, kaya mapapansin mo dito sa atin sa iglesia, iba-iba ang edad. Meron dyan tipor na, merong senior, may mga young people. So ang tinatawag po ng ating pong Panginoon ay mga kaluluwa. No? Because God is not willing that anyone perish, but all, everybody say all, should come to repentance. Lahat daw pala ay kailangan lumapit sa Diyos na may pusong nagsisisi. Amen? Amen. Sabi rito mga kapatid, man could never repent it. God did not work upon him and within him. Sa totoo lang mga kapatid, kung aamin po tayo, hindi talaga tayo mag-repent or hindi tayo magsisisi. Not unless ang Diyos ay nag-work out sa ating buhay. Amin po ba tayo? Ako hindi niyo ako makikita dito. Kung hindi po kumilos ang Panginoon sa aking pong buhay. Kaya napakahalaga na ang isang tao ay kumilos sa Kanya ang ating pong Panginoong Heso Kristo. Bakit? Sabi ng salita ng Diyos, John 6:44, no man can come to me, kita nyo? Except the Father which hath sent me draw him. Kita nyo? Kaya naman pwede ipagsamalaki na, ay, lumapit ako kaya sa Diyos. Hindi. Dinala ka ng ating pong Panginoon. Amen. Amen. Ang Diyos ang pumili sa'yo. Hindi ikaw ang pumili sa Diyos. No? Hindi po tayo. Dahil kung saganang atin lamang, hindi natin gugustuhin maglingkod. Di ba? Right. Minsan nga, nandito tayo sa tahanan ng ating Panginoon, apurado tayong umuwi. Di ba? Bakit? Ang tao, mga kapatid, ayaw po niya magpabakod. Di ba? Ayaw natin magpagwardya. Gusto natin malaya lang.
Diba? Pero ang atin pong Panginoong Hesukristo, meron po siyang design para sa atin. Igagard niya po tayo. Babakuran niya tayo. At sa kasama sa pagbabakod ng Diyos, sa bawat isa sa atin, dadalhin ka niya sa kanyang tahanan. Amen? Kaya ako natutuwa mga kapatid. Dito po sa Hills View Saints, na kahit dumarating tayo dito ng hindi sabay-sabay, pero makikita mo mga kapatid ang persistent spirit. No? Yung, alam niyo anong Tagalog sa persistent? Ha? May kang magpigil ng English ni Matagalog. Persistent, yung parang hindi ka pwedeng harangan, ganyan. Yung tuloy-tuloy. Ano ba sturgeon? Persistent. Matyaga. Meron pa another word sister but sa persistent. Yeah, masigasig. Iyon. Masigasig tayo. Na kahit ikaw lang, ditong nakaraang Friday, nakita ko ang pagiging persistent spirit ng ibang nating mga kapatid. Sinabi na nga ating Bible study ay face-to-face. Nasa Antigua ako, nag-announce kayo ng ganyan. Natuwa naman ako ngayon. Sabi ko, face-to-face na daw sila, Bible study sila. So, pagdating natin nila dito ng Biyernes, buta lang, nandito yung father ko, nakadagdag ng attendance. So, naging 40 sila. No? So, kahit ganun pa man mga kapatid, nakita ko ang pagiging persistent. Sabi ko kay Brother Jess, buti tinuloy mo. Eh, kahit kami lang ni Bliss, tutuloy ko talaga yun. Oh, mga kapatid, persistent spirit. Yun po yun mga kapatid. Hindi ka paharang, hindi ka pwedeng hadlangan. Kailangan dire-diretso po tayo. So nung tayo po tinawag ng ating pong Panginoong Hesukristo, kung bakit tayo nandirito, dahil pinili po tayo. No? Pinili tayo ng ating pong Panginoon, kung kaya nandito tayo sa tahanan ng ating Diyos. So ibig sabihin, nung tayo po pinili ng Diyos, God is working in our lives. Amen. Tayo po ay nagmamanifest po sa atin ang ating pong Panginoong Hesukristo. Sometimes God reveals His goodness to men to make them want to repent. Diba kadalasan, kanina nga, ang ganda ng ating pong devotion, diba? Ang ating pong Panginoong Hesukristo, napakaraming bagay pinatunayan niya na sa atin. Ang pagiging mabuti niya sa atin. Diba? Di ko na kayo tatanungin isa-isa. Pero I believe in my heart na bawat isa po sa atin, meron ng ginawa sa iyo ang Diyos. Right. That it caused you to repent. Amen? Ako napakarami ng ginawa sa akin ng ating pong Panginoon. Kung bakit every time when I come to the Lord, ako po'y umiiyak. Bakit? I realize and I know kung paano po ako tinawag ng ating Panginoon, kung saan ako kinuha ng Diyos. Amen. Minsan maglulok back po tayo kung sino tayo dati. Amen. At pasalamat po tayo dahil hindi na tayo dati. Right. Thank you, Jesus. Meron pa ba ditong Yeah. dati pa rin? Tingnan mo nga katabi mo kung dati pa rin yan. Praise God. Buti may nag-amin dito, bago na ang kanyang katabi. Amen. Dapat po, bilang mananampalataya ng Diyos, bilang tinawag, meron pong nagbago. Dahil kung ikaw ay tinawag ng Diyos at wala pong nagbago sa atin, ay hindi yan tunay. Amen. Dahil ang tunay na tinawag po ng ating Panginoon, kailangan may makitang pagbabago po sa atin. Amen. So sa mga na-experience po natin na mga pagpapala, mga kapatid, prosperity, health, amen, napakaraming binigay sa atin po ng ating pong Panginoon that it calls us to repent. Sabi niya dito, or despises thou the riches of His goodness and forbearance and long-suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance. Kita nyo? The goodness of God leadeth us to repentance. Ang kabutihan, kaya nga kanina, yung awit kanina, the goodness of God. Amen. Amen. Napakabuti po ng atin pong Panginoong Hesukristo. Sino nakaka-acknowledge ng ganun? Ako'y natutuwa dito po sa ating iglesia. Napakarami na po natin ng mga young ones. Lalo mga youth. Amen.
So kayo mga youth, mga kapatid, kayo po ang future generation of the church. Amen. Ako po'y tinawag ng ating Panginoon at the age of 18. Sa panahong na ako'y tinawag ng ating pong Panginoon sa edad na yon, nandoon po sa aking puso ang iba yung gusto kong maglingkod sa Panginoon. Kaya kahit saan ako dinala ng Diyos, nananatili po tayo naglilingkod sa ating pong Panginoon. Amen. Kaya sa ating pong mga young ones, samantalahin po natin ang ating pong kabataan. Tingnan mo nga ang iyong katabi niyang people. Sabi mo sa kanya, samantalahin mo habang bata ka pa. Bakit ko nasasabi mga kapatid? Yang edad nyo na yan, napakaganda po maglingkod sa Panginoon. Amen. Bakit? Wala kang sa Ilonggo ba yung walang kabangdanan? Yes. Ano? Tama ba yung Sir Sonny? Wala kang iniintindi. Right. Wala kang kini-carry ng mga luggages, di ba? Amen. Unlike sa ating mga mothers, left and right, may pagpang padulo, mayroong pang ng kung ano-ano, di po ba? Pero kayo mga young people, ang iniintindi nyo lang, sarili nyo lang. O di ba, ngumingiti sila? Sana all. Ang iniintindi nyo lang, ispunghahin ang mukha, magsuklay, magbihis ng maganda, maghingi ng baon, o saan ka pa doon. Amen. Di ba? So walang intindihin. Pero kapag kayo ay lumampas na sa ganyang edad, magsisimula na. Kaya si Bless, nung bata-bata pa yan, sobra niya enjoy ang buhay niya. Ngayon, magdidibo na. Oh, unti-unti nang napupukaw ang kanyang kaisipan sa mga bagay na dati hindi niya pinoproblema. Pero ngayon, puproblemahin na. Di ba? So yun po ang pagkakaiba. And ang mga bata pa, kaya pang gawin lahat sa Panginoon. Natutuwa ako dito every time na mayroon po tayong altar call, ang mga youth, taas ng lundag nila, pastor. Naiinggit na ako mga kapatid, sabihin ko sa inyo. Kasi na ako makalundag ng ganun, Brother Amin. Ang lundag ko, cute-cute na lang. Hindi ko na kayang lumundag. Kahit gustuin ko mga kapatid. Nung kalakasan ko mga kapatid, hindi po ako ganyan mag-worship. Kaya kong libutin ang church. Nung ako'y malakas pa. Amen. Eh ngayon, iba na. So, kaya may difference sa ating pong paglilingkod. Kaya samantalahin po natin habang tayo ay pwede pa. Kaya nga minsan si Pastor paulit-ulit dito nagsasabi, mapalat tayo, nandito daw. Wala ka sa ospital. O di po ba? Kasi kung nandoon ka na nga naman sa ganong kalagayan, kahit anong isipin mo. Kaya meron kami mga pinagpipray dati sa ospital pag pumunta kami. Oh Jesus, pagagilingin mo lang ako nun, magsisimba na talaga ako. O biruin mo yun. Kung di ka pa nagkasakit, di ka mag-pray ng ganun. No? So habang wala pa po tayo nararamdaman sa ating pong sarili, ibigay po natin ang ating buong lakas Amen. sa ating pong Panginoong Yesu Cristo. Amen. Tandaan po natin, ang Diyos ang tumawag sa atin. Ang Diyos ang pumili sa atin. Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. Anointed preaching of God's Word is often means of causing us to repent. Totoo naman. Sino na-bless every time na may preaching? Amen. Maging sensitive po tayo mga kapatid. Dahil kung tayo po ay pumupunta sa tahanan ng ating pong Panginoong Yesu Cristo, i-goal po natin sa ating sarili. Listen very carefully. I-goal po natin sa ating pong sarili that every time we have to come to the Lord with a repentant heart. Mayroong pong pusong nagsisisi. Amen? Amen. May pusong nagsisisi. Kung minsan nag-observe ako mga kapatid, kahit po during sa ating pong devotion, I'm sorry to say this mga kapatid, but I don't feel sometimes the spirit of repentance. Amen. Naamin ba tayo? Nag-prayer na, nag-devotion na tayo, pastor. Ni isang patak ng luha, walang lumuha, walang pumatak sa ating mga mata.
Ang tunay na repentance, mga kapatid, and I believe na ang tunay na repentance, it costs tears in our eyes. Mayroong godly sorrow. Amen. Everybody say godly sorrow. Godly sorrow. Kalungkutan na nagmumula sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, pag pinag-aaralan ko po itong repentance, mabigat ito mga kapatid. Minsan parang intindihan na natin magsisi, di ba? Parang ang gaan, no? Parang ganun mo lang siya i-define. Pero the true meaning of repentance, sometimes, hindi po natin alam. Amen. Hindi natin alam ang deeper meaning of repentance. Wala yung godly sorrow. Wala yung remorse. Alam mo, nagkasala ka, napansin niyo ba ang isang bata? Na ang bata, kapag ka nakita mo yan at kita mo on the act na nagkamali siya, anong sinasabi ng bata? I'm sorry. Di ba? Sino nakita ng bata, nagsusorry sa'yo? O nagkamali? Amen. I'm sorry. Pero, wala po siyang remorseful spirit. Walang remorse. Hindi talaga niya yung kumbaga, ang sorry niya, dito lang. Kadalasan po sa atin, ang akala natin ang repentance ay dito lang. Pero dapat mamumula po yan sa ating puso. Amen. Amen. At mamimeditate po natin and it costs us to cry to the Lord. Amen. Minsan, ugaliin po natin na mag-prayer of repentance po tayo sa ating pong Panginoon sa Kristo. Amen? Amen. I don't know kung naintindihan niyo ako mga kapatid. Nakikita ko mga mukha niyo. Parang duda pa ako mga kapatid. Pero I hope and pray, mga kapatid, na tunay po nating maramdaman ang spirit of repentance sa ating pong puso. Amen. Amen. Dahil kung ito po ay mararamdaman natin sa ating pong buhay, sasabihin ko sa inyo mga kapatid, sa devotion pa lang po natin, dyan po tayo nagpipray sa ating pong Panginoon, maiiyak ka na. Because why? You know who you are in the sight of God. Amen. Amen. Mararamdaman na po natin kaagad sa ating pong sarili kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Amen. Sa akin mga kapatid, maalala ko pa lang na kung paano akong tinawag ng ating pong Panginoon, marami pong beses na tumutulo ang aking luha na kung hindi sa habag ng Diyos, saan kaya ako naroon ngayon? Amen. Amen? Kung hindi po sa habag ng Diyos na tinawag ang inyong lingkod. Dahil minsan, stubborn po tayo kapag tinawag tayo ng ating pong Panginoon. Stubborn tayo mga kapatid. Kadalasan ayaw nating tawagin ang Diyos. Amen? Minsan nagtatago pa tayo. Di po ba? So when we come to the Lord in prayer, always remember na hindi lamang po tayo mapupunta doon sa asking to God kung ano ang nais po natin sa ating buhay. But every time, practice ang sinasabi po ng 1 John 1:9 that if we confess our sins, He is faithful and just Forgive us and to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Amen? So kailangan magkaroon po tayo ng true spirit of repentance. Amen. Praise God. Sabi dito mga kapatid, the message na nakukuha po natin from the preaching gets right down where we live and convicts. Pag sinabi pong conviction, mga kapatid, ito po yung, ang Tagalog na naman sa conviction. Master, ang hiling magtanong sa Tagalog na naman. Ha? Anong conviction sa Tagalog? Yan. Ano, Brother Rod? Conviction. Kailangan magkaroon po tayo ng conviction. Ha? Pag ikaw ay na-convict sa isang bagay, hindi mo na siya muling gagawin. Hindi ko mapik ang right Tagalog sa conviction, mga kapatid. But do you understand what is conviction? Yes, sir. Amen, di ba? Ang isa pong mananampalataya ng Diyos na tunay, mga kapatid, dapat po mayroon conviction.
Sample lang mga kapatid. I'm sorry, ang gagamitin ko pa ang aking sarili. Nung ako po ay totally nag-surrender sa atin pong Panginoon, ang pagiging modest mga kapatid, practice ko sa aking buhay. That is my conviction. Kahit saan mo ako po papuntahin, kahit saan ako pumunta, ito ang aking pong atay. Kaya naalala ko, nung pumunta kami ng Bohol, pumunta kami sa gitna ng karagatan, nakaganito pa rin ako mga kapatid. Naglundag sila doon sa tubig, nakaganito pa rin ako mga kapatid. So kaya doon ko nakita ang aking sarili, na hindi po ako pwede makipamatok sa iba. Because that is my conviction. I don't care kung anong sabihin nila. Alam ko yung mga kasama ko doon, siguro tiyataasan na ako ng kilay. Alam naman ito pupunta sa gitna ng karagatan. Ba't naman nakaganyan pa ang suot niya? Yan. Bakit? That is my conviction. Hindi po ako komportable. No? So yan po ang tinatawag na conviction. Pagka nagkaroon po tayo ng conviction, gagawin mo yung mga bagay na alam mong ayon po sa ating pong Panginoong Jesucristo. Gusto ba ng Diyos na tayo po ay modest? Amen. Amen. Magpaka-modest po tayo mga kapatid. Kahit saan tayo pumunta. Amen? Sa school ni Bless, dito sa bago niyang eskwelahan, ang uniform pala ay blouse at saka pants. So ngayon, magre-request po si Bless na kailangan ang kanyang suot ay skirt. Because that is our conviction, that is our teaching. So hindi ka pwede, makikiayon ka kung ay, slacks naman ano yun, susunod ako sa kanila. Pwede mong i-insist ang ating pong pananampalataya. Be alive to the world. Maging ilaw po tayo, maging liwanag tayo. Amen? Hindi po obra na nasa school kasi ako si Stray Chat. Kasi sabi ng teacher ko, gaganito daw kami. Marami po ako nakikita ng estudyante dito. Pag nasa labas na parang hindi na Pentecostal. I don't want to mention the name. Nasasalubong ko kayo. O gusto niyo mag-picture pa tayo? Mag-video pa? Kuha natin ng resibo. Ha? Hindi na. So stand! Magkaroon po tayo ng conviction. Kahit saan po tayo pumunta, mga kapatid. Yan po ang kahalagahan. Kung bakit tayo nag-aaral ng lesson. Para po tayo ay maturuan. Para po tayo ay ma-educate. Amen? Amen. Amen. Praise God. So sa pangaral ng salita ng ating pong Panginoon, doon po tayo nakakausap. Minsan during the service, minsan parang may isip mo, parang pinariligan naman ako ni Pastor. Sino may ganong pakiramdam? Minsan nakala mo na, uy, nagkwento ata kay Pastor ng buhay ko. Diba? Pero sa totoo lang, wala naman. God is talking to you. Tandaan po natin. Through the preaching of the Word of God, God is talking to us. Amen. So ano ang sabi mga kapatid? Sa Revelation 3:19, for as many as I love, I rebuke. And I chasten. Be zealous thereof and repent. Dahil mahal po tayo ng ating pong Panginoon, tayo po ay sasawayin niya. Amen. Amen. Sino bang gustong sinasaway siya? Amen. Sana totoo, no? Kasi kung minsan, pag sinasaway tayo, taas din ang ating kilay. No? Nakasimangot din tayo mga kapatid. Pero ang Diyos po mismo ay nagre-rebuke sa atin. Amen? Praise God. So on page 24, what happened when we repent? Ano daw ang nangyayari sa tao kapag siya po ay nagre-repent? Kadalasan, ang tao mga kapatid ay para tayong gusto natin magsisi, no? Pero hindi natin talaga totally sinushow up ang ating sarili. No? Meron tayong feeling na hindi mo siya lahat sasabihin. May reservation tayo. Aamin ba tayo? Kunyari, may kasalanan ka. Sasabihin mo ba sa lahat dito sa iglesia? Di ba hindi, no? Totoo po yun. By nature, ganun talaga ang tao. By nature. No? So mamaya-maya atin pong malalaman kung nararapat ba yun or hindi. So kapag tayo po ay nagsisi mga kapatid at lumapit po sa ating pong Panginoon, ito po ang minsan na nai-experience ng tao kapag po tayo ay magre-repent. No? Katulad sa nangyari doon mga kapatid sa Pharisee and the publican,
in the book of Luke, mga kapatid. Sino nakakalam ng story no? Ano ang panalangin ng Pariseo? Hindi ako gaya ng So nag-pray siya, mga kapatid, nag-compare. Amen. No? So minsan, may mga pagkakataon na tayo, pag nakikinig tayo sa salita ng ating pong Panginoon, o di kaya sa preaching of the Word of God, may mga mentality na nagsasabi, para sa kanya yun. Amen. Para sa kanya yun. Yung preaching ni Pastor, di ako yun. Di ba? Pero sa totoo lang, bago pa po tayo mag-isip ng ganun, tandaan po natin palagi, God is talking to us. Huwag kang magturo sa iba. Yes. Huwag po natin isipin ang iba ang pinaringgan at hindi ikaw. Amen. Always, lagi po natin ilagay ang ating pong sarili doon sa sitwasyon. Tayo po ang kinakausap ng Diyos. Amen. Amen? Huwag na po tayo magtulak sa iba. Tayo po ang nire-reshape. Sinishape po tayo ng ating pong Panginoong Jesucristo. Tandaan po natin ang ating pong buhay nang lumapit tayo sa Diyos, Sister Sonny. Lahat naman ng ating pong buhay ay sira-sira. Amen. Wala naman ditong lumapit sa Diyos na ayos ka, di ba? Kaya nga ang sabi ng salita ng Diyos, siya ay pumarito sa sanlibutan para sa makasalanan. Para sa mga kasalanan, hindi sa mga matuwid. So meaning, lahat po tayo, Amen. mga inaayos ng ating pong Panginoon. And until now, ay inaayos tayo ng Diyos. Amen. Amen. Marami pong aayusin sa atin ang ating pong Panginoon. Willing pa po ba tayo magpa-reshape sa Diyos? Amen. Amen. Ang Hallelujah. pag-reshape, mga kapatid, hindi po madali. No, it's not easy. Minsan sinishape ka ng ating pong ayaw mo. Ganito ang gusto ko. Nagpupumilit po tayo. No? Kasi ang reshaping ay masakit. Amen? Amen. So kapag ka nagsisi po tayo, mga kapatid, iba-iba po ang ating mga reaction. No? True repentance is an inward action beginning in the soul. So ang tunay daw na repentance, nagmumula naman talaga sa ating pong puso. No? Hindi lang sa bibig, ha? Kaya kung sa oras na ito, parang until now, sa iyong sarili ay hindi mo pa nakakapa ang totoong repentance. Pag uwi mo mamaya sa inyong tahanan, kapain mo ang iyong sarili. Yes. Amen. I challenge you. Kung hindi Hallelujah. mo pa naranasan ang true meaning of repentance o tinatawag na godly sorrow, magpasiyasat ka sa ating pong Yes, Panginoon. amen. Na maramdaman po natin ang ating pong sarili. Na tayo po ay alam natin ang true repentance. Amen? Amen. Hallelujah. There are 4 basic manifestations of genuine repentance. Number 1 is confession of sin to God. Ito pong confession, sinabi na kanina ng 1 John 1:9 that if we confess. Pag sinabing confess, mayroon po yung act of saying. Sabihin mo. Meron kasing tao, tayo po kasi kung obserbahan natin, lahat naman tayo nagkamali, tama ba? Amen. Nagkamali, nagkasala. Pero aminin natin sa hindi, mahirap pong umamin. Bato-bato. No? Pagka nagkasala tayo, ang hirap aminin. Sister Sonny, di ba? Mahirap aminin. Totoo po yun. Actually, pag ang confrontation po, mga kapatid, napakahirap gawin ng isang mananampalataya. So kapag ka nagkasala tayo, mga kapatid, ito po ang pakiramdam. Mahirap aminin ang kasalanan. So kung kaya, tayo po ay in-encourage ng ating pong Panginoon na tayo po ay mag-confess. So ibig sabihin, mararanasan mo lang yung totoong pagsisisi kapag ka ikaw ay nag-confess. Kapag ka ikaw ay nagsabi. No? Hindi naman pa pwedeng lalapit tayo sa Panginoon. Idudulog natin ang ating sarili. Let's come to the Lord in prayer. Pipikit lang tayo. Kailangan sabihin. Sabihin po natin. Kanino? Sa Diyos. Sa Diyos. Amen. Sa Diyos po natin sabihin. Kaya hindi po pwede po yung mga kapatid na, ay punta ako doon kay Father.
At doon ako magsabi, that is very wrong. That is very wrong. Huwag niyo mong gawin. Naalala ko dati sa Hong Kong, meron kaming estudyante. May estudyante kami doon dati sa Hong Kong na nung na-topic namin ito, nung natalakay na namin ang confession, ay aba, pumunta doon kay father niya at doon nag-confess. That is wrong, mga kapatid. Ang pagpo-confess po natin ng ating pong kasalanan, mag-confess po tayo sa Diyos. Amen. Amen. Kausapin mo ang ating pong Panginoon. Sabihin mo sa Kanya ang iyong pagkakasala. Kasi tingnan nyo mga kapatid, kung magiging honest lang tayo sa ating sarili, kasi alam ko naman, hindi naman lahat tayo nagkasala, di po ba? Kapag ka mayroon po tayong unconfessed sin, ano nararamdaman natin? Sige nga. Ano nararamdaman? Guilty. Di po ba? Hindi lang guilty. Hindi ka makatulog, nababagabag ka, di po ba na-worry ka, di ba lahat ng klaseng hindi maayos na pakiramdam, nandyan po yan sa atin kapag ka mayroon po tayong unconfessed sin. Kaya tayo po ay ini-encourage ng Diyos. Yaman din lamang na tayo po ay binigyan ng 1 John 1:9 na tayo po ay magkumpisal sa atin pong Panginoong Jesucristo. Ano ang mangyayari kapag ka nagkumpisal ka? He is faithful. O, kita nyo? Nagkumpisal ka, pero ang Diyos, He is faithful and He is just. Siya po ay tapat at matuwid na tayo po ay patatawarin. Amen. Hallelujah. Patatawarin naman pala eh. Di po ba? So ano po ang naghihinder sa atin para po tayo ay mag-confess? Tandaan po natin mga kapatid, whatever you do in word or in deed, do it all in the name of the Lord Jesus Christ. Tandaan po natin bawat segundo, bawat minuto ng ating pong buhay, nagkakamali tayo. Kaya naman ang ating pong Panginoon, ibinigay sa atin ang 1 John 1:9 upang paalalahanan tayo na tayo po ay magkumpisal palagi sa ating pong Panginoong Jesucristo. I hope na naunawaan niyo ang sinasabi ko. Amen. Amen. Praise God. Confession means to put our thoughts into words. Kita nyo? Alam talaga sa tablet ng Diyos na ang mga tao nasa thoughts lang. Di ba magpe-pray ka? Nandun ka lang sa kwarto mo, ganun ka pa rin. Magsalita ka na. Nag-iisa ka lang naman dyan, di ba? Bakit hindi ka magboses? Ilabas mo ang boses mo. Kung may basketball, ang lakas ng sigaw mo. O di ba? Pero pag magpe-pray, pag yung basketball, di ba? Yung mga hinahangaan natin, grabe tayo kung makatili. Pero sa prayer, hindi po natin mabigkas. So sabihin po natin mga kapatid. Amen? Amen. Praise God. So I encourage everyone. I-memorize po ang 1 John 1:9. Amen. So ano pang sabi rito mga kapatid? Sa Psalms 32 verse 3 to 5, ang sabi rito, when I keep in silence, ito na yung mga mahihilig ganun lang, pastor. Tahimik lang. Ito na ang sabi sa mga tahimik, makinig. When I keep in silence, my bones wax old through my roaring all day long. Maganda to sa Tagalog. Basahin ko sa Tagalog mga kapatid. Psalms 32. Baka pwede mo i-flash. Ano yung ating operator? Psalms 32, 3 to 5. Psalms 32, 3 to 5. Ang sabi rito, nang ako'y tumahimik, ay nanlumo ang aking buto dahil sa aking pangangal buong araw. Grabe ang bigat nito. King James Version na Tagalog mga kapatid. Sapagkat araw at gabi ay mabigat sa akin ang iyong kamay, ang aking lamig ng katawan ay naging katuyuan ng tag-init. Biruin mo, kapag tayo po ay may unconfessed sin, ang kamay ng Diyos sa atin po ay mabigat. At dahil tayo po ay may kasalanan unconfessed,
No? Yung kasalanan na ikaw lang nakakaalam na ginawa mo yan. Ano nangyayari sa'yo? Pinanlalamigan ka ng katawan. Di po ba? Natatakot ka. Marami po tayong nararamdaman. Kaya anong sabi niya sa verse 5? Aking kinikilala ang aking kasalanan sa iyo at ang aking kasamaan ay hindi ko ikukubli. Aking sinasabi, Panginoon, at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. See? Na-acknowledge niya mga kapatid ni David ang kanya pong kasalanan. Nagkumpisal siya. Kaya nga ito pong si David, naturingan po siya that he is the man after God's own heart. Bakit? Si David po mga kapatid ay may mababang puso. No? Kaya makikita po natin ang kanyang awit in the book of Psalms 51. Anong sabi ni David? Create in me a clean heart, O God, and renew the right spirit within me. Cast me not away from your presence, and take not the Holy Spirit from me. Restore unto me, my Lord, the joy of my salvation, and uphold me with your right spirit. So si David, grabe po mga kapatid, mag-lift up sa atin pong Panginoon. Amen? So nandun nakikita po natin na ang gusto ng Diyos sa atin bilang mananampalataya, tayo po ay magsabi. Kausapin natin. Kaya nga kanina sa devotion, maliwanag ang sabi doon mga kapatid. Nasa isang luhod mo lang. Minsan kadalasan tayo bilang mananampalataya ng Diyos, nalilimutan natin yun. Na ang katugunan ng lahat ay panalangin. Na ang katugunan ng lahat sa bawat hinaing natin ay panalangin. Ano ba? Ang sabi ng Diyos, is there anything hard from me? Wala, di po ba? Walang hard sa Panginoon. Lahat po ay posible sa atin pong Panginoong Heso Kristo. Amen. So ang sabi nito, if we confess our sins to God, we feel as it is our hearts are broken. Ayan. Pagka nagkumpisal daw tayo sa Diyos, make it sure na ang ating pong puso ay mararamdaman mo na you are broken. Amen. No? Iba kasi yun, nagko-confess ka sa Diyos, nagre-repentance ka, pero hindi mo nararamdaman na broken ka. No? Kailangan maramdaman po natin, we really feel sorry. May remorse, may godly sorrow. Tayo pong mararamdaman. That is the true meaning of repentance. Kaya ano sabi ng atin pong Panginoon sa Psalms 51:17? The sacrifices of God are broken spirit. No? And a broken and a contrite heart. O God, thou will not despise. So yun po ang sinasabi ng salita po ng ating pong Panginoon. Ang Diyos natin mga kapatid, tandaan po natin. No? Na tayo po nasa dispensation of grace na tinatawag. God did not demand you an animal sacrifice. Wala na po tayo sa ganong kapanahunan. Na kapag ka nagkasala tayo sa Panginoon, magdala ka pa dito ng baka para lang doon sa iyong kasalanan. No. Ang gusto ng Diyos, kapag ka tayo po ay nagkasala, tayo po ay lumapit sa ating pong Panginoon na mayroon po tayong broken spirit, a contrite heart. Amen. Ganun ang gusto ng ating pong Panginoon. Yan po ang pinakamatinding alay sa Diyos. Kaya nga may awit tayo dito na Tagalog na, ano yung pusong basag, ano ba yun? May awit na ganyan dito eh. Pusong basag. Hindi ako masyadong pamilya niyan, pero sa antiki ko yan napakinggan. Magandang pakinggan, pusong basag. So, ganun ang gusto ng Diyos. Kapag lumapit po tayo sa Kanya, ipamend po natin ang ating pusong basag sa Diyos. Amen. 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 Tayo po ay aayusin ng ating pong Panginoon ang ating pong mga puso. Ano ang sabi ni Isra? Isra 9:6, O God, I am ashamed and blushed to lift up my face to Thee, my God, for our iniquities are increased over our head, and our trespass is grown up into heavens. Ito, grabe ang hiya niya sa Panginoon. No? Ako'y sobrang nahihiya sa iyo, Panginoon. Sa kanyang kasalanan, mga kapatid, grabe po ang hiya niya na hindi niya kayang humarap sa Panginoon. Hindi niya kayang itingala ang kanyang mukha sa kalangitan. May ganun ba tayong pakiramdam sa ating pong repentance na ginagawa sa Diyos? Because if not,
mag-search po tayo sa ating pong sarili. Na maramdaman natin ang totoong pagsisisi sa harapan po ng ating pong Panginoon. Ito pa mga kapatid, speaking of true repentance, bakit kung minsan nararamdaman pa rin natin, no? Heart to heart to. Nararamdaman pa rin natin na sa kabila ng ikaw naman ay nagsisi na sa iyong kasalanan, pero may feeling ka pa rin na, pinatawad kaya ako ng Diyos? Sino may ganong minsan pagtatanong? Napatawad kaya ako ng Diyos? Bakit may ganon kang pagtatanong? Because marahil hindi mo naranasan ang true repentance. Hindi po natin naranasan ang godly sorrow na sinasabi po ng Bible. Kapag ka naranasan mo yan mga kapatid, kahit gaano kabigat, kahit gaano man ang kasalanan nagawa mo sa Diyos, patatawarin ka ng ating pong Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Amen. So patatawarin po tayo ng ating pong Panginoon. Kaya yung publican at Pharisee, na ang Pariseo ay nanalangin. Anong ginawa niya? Nagturo. Ang nasabi pa, Panginoon, hindi ako katulad niya, katulad niya, katulad niya. So nag-compare siya. No, ikinumpara ang kanya pong sarili nung siya po ay nanalangin sa Panginoon. Ang Pariseo. So ano naman ang ginawa ng publikano? Ang publikano mga kapatid, alam niya po ang kanyang kalagayan sa ating pong Panginoon. Ang sabi doon sa kalayuan, ang publikano ay hindi man halos maitaas ang kamay sa ating pong Panginoon. Hindi halos maitingala ang kanyang mukha sa Diyos. Sa sobra pong hiya. Doon po siya nakaranas ng tinatawag na godly sorrow. So dapat magkaroon po tayo ng ganong klaseng pakiramdam sa ating pong sarili. Na kapag ka nakaranas po tayo ng ganoon, tayo po ay ilapit po ang ating sarili sa ating pong Panginoong Jesucristo. Sabi nga dito, we could read account of the proud and self-righteous Pharisees and cheating tax collector. Maaari ang iba sa atin mga kapatid, gas-gas nang nababasa itong istorya ng publican and the Pharisee. Pero tayo po ay ine-encourage ng Diyos na tayo po ay matuto ng tinatawag na true meaning of repentance. A true repentance, mga kapatid. Amen? So ang sabi nito, if we confess without true repentance, turning from sin and turning toward God, our sin will not forgive. Tandaan po natin. Kapag ka hindi kayo nagdududa na, napatawad na kaya ako ng Diyos? Kung ikaw ay nakakaranas pa ng katanungan niya sa iyong sarili, siguro ito ang panahon na kailangan po ma-experience po natin ang true repentance sa ating buhay. No? Kailangan maranasan po natin mga kapatid. Amen. Confession is not easy. Amen? Especially when it's to another person. Mahirap po mga kapatid. Sabi dito mga kapatid sa James 5:16, at dito po ako magtatapos. James 5:16, ang sabi dito, you should get into habit. Now, no? Admitting your sins to each other and praying for each other so that if sickness come to you, you may be healed. James 5:16. Ang sabi rito, i-admit daw po natin, i-practice daw natin. So, wag po tayo ma-misinterpret dito. Listen very carefully. Dahil dito, mga kapatid, na minsan nagkakamali po tayo na dahil ay sinabi ni Scripture na kailangan pala sabihin sa lahat ng mga kapatid kung ano mga kasalanan. No. Dito po ay, ang tinuturo po dito ng ating pong Panginoong Jesucristo, ugaliin po natin na sabihin ang ating pong kasalanan doon sa elder of the church. Hindi po sa lahat ng member. No? Kasi hindi po natin pwedeng gawin na yung kasalanan mo, ikwento mo lahat dito. No. Kailangan alam po natin ang right authority sa body of Christ kung sino ang dapat sabihin. Number 1 na, pwede po natin sabihin sa ating pong pastor. Sa ating pong mga church leader. At higit sa lahat, sabihin doon sa spirit field. Sabihin mo nga spirit field. Spirit field. Huwag po tayo magsabi ng ating pong mga problema o ng kasalanan sa taong hindi po spirit-filled.
Dahil wala po yung counsel na magandang ibibigay sa atin. Kailangan sabihin po natin doon lamang sa mananampalataya. Amen? Para hindi po tayo mapahama. Amen. At kapag ka nag-confess po tayo, kaya kung minsan maobserbahan po natin, bakit minsan nagkakaroon po tayo ng sakit? Dahil na rin po yan sa unconfessed sin. No? So lahat pala yun. May mga dugtong-dugtong pala yung lahat. So kailangan po mag-confess po talaga tayo sa atin pong Panginoong Heso Kristo. Amen? Praise God! At dito po ako magtatapos. Sa darating na linggo, itutuloy na lang po ni Brother Rod sa page 26 tayo mga kapatid. So naunawaan po ba natin? Amen. So paalala po sa lahat ng mga kapatid, I encourage you na tayo po ay 100 lang po ang per copy ng ating pong libro. Napakamura na yung kung tutuusin mga kapatid at courtesy po ni Sister Junilyn. Kung gusto niyo po mag-order, order na po kayo ahead of time dahil ito po ay re-reproduce po natin. So kapag ka magkaroon po kayo nito mga kapatid, magagamit nyo rin to in the future, sa inyo po mga Bible study, sa inyong pamilya, pwede nyo rin po itong magamit. Amen. And I guarantee you, napakaganda po mga kapatid. Ang ating pong next lesson is water baptism. Amen? Ang susunod sa water baptism, Holy Spirit baptism. So napakaganda po ng ating lesson dito mga kapatid. Kaya I encourage each one of you na wag po kayong mawawala sa ating pong Sunday School every Sunday. Amen. Amen. So tayo lahat po ay tumayo. Praise God at i-ready po